Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Bago mag-start 'no, mga pabati ng birthday. Naging naging pabatian na ako ng birthday, ngayong May. Uy, kahapon ano, belated happy birthday kay Ma'am ba 'to? Ma'am Marie Vanessa. Belated happy birthday. Kasi sometimes 'no, pagka nagpapadala kayo ng bati sa akin kasi, let's say gabi na, may mga times kasi nagawa na yung video ko kinabukasan. Kaya lalabas sa isang araw ko na mababati kasi nga ano, hindi ko na nagawa yung video or hindi ko na isama doon sa video. No, may mga time na ganun eh. Pero belated happy birthday kahapon May 7 kay Ma'am Emery Vanessa. Sino pa ba? Hmm, si ito nagpapabati si Ma'am ba 'to? Ma'am Iser Patalen? Ma'am ba baka magkamali ako ha? Baka puwede daw pa-shoutout siya si Ma'am ka ba? Ma'am o sir? Ang name niya ay si Iser Patalen. Ako ay nurse din daw siya sa Western Australia. Masugid daw na tagapanood sa YouTube. Hello! Shoutout po sa inyo diyan sa Australia. Ma'am Iser Patalen. Then si Sir Gleneric Tempongco, meron siyang pinapabati 'no. Pa-shoutout daw kay sa sarili niya. Sir Glenn Eric Tempongco, shoutout. Salamat po. Pabati na rin daw kay Kuya Igme niya. Get well soon. Oy, Sir Igme, kamusta ka na? Okay ka na ba? Then, sino pa ba? Mhm. Wait lang ha. Para isang ano na lang. Si Sir Marbs Granada, sa May 9 naman ang birthday niya, pabati daw. At sa kanyang mahal na asawa daw si Ma'am Lani Granada, May 19. Di ba? Dami natin birthday celebrant ng May ah. Si Marbs Granada, tapos si Ma'am Lani Granada. May 9 si Sir Marbs Granada at si Ma'am Lani Granada naman sa May 19. Ingat po kayo, baka sumabog kayong dalawa. Granada yung apelido. Joke lang. Tapos, shout out kay Ray Kanzaki. Ang username niya sa ay Machamochi. So, salamat sa suporta ninyo. Okay. Proceed tayo. No? Kahapon, napag-usapan natin si Ma'am Abby Siwa. Yung, alam niyo naman kung i-review natin, si Ma'am Abby Siwa ay best friend ni Tito Norms. Di ba? Hindi niya naman tinanggi na ito si Ma'am Abby Siwa, same sila ng situation ni Tito Norms. 'Di ba? Si Tito Norms may mga issue-issue din sa mga gold, sa mga bigas-bigas. Ganon din si Ma'am Abby Siwa. Pero hindi naman natin sinasabi na may ugnayan silang dalawa pagdating doon. Kasi wala namang pang proof ako nakikita. O kung meron man, hindi ko pa nakikita. 'Di ba? So kahapon, napag-usapan natin yung pagrereklamo niya sa LTFRB regarding dun sa Grab, no? Wala akong sinasabing mali yung ginawa ni Ma'am Abby Siwa na pagrereklamo do sa Grab driver. Kaya lang ang sa akin no, parang inano niya ginawa niya ng way na para siya yung manalo kasi ang pinag-uusapan lang naman dito yung hindi pagbayad niya ng pamasahe, 'di ba? Kasi di umano daw sabi ng Grab driver, 200 or less than 300 lang yata yung bill niya sa Grab. Hindi niya binayaran. Ang problema do sa Grab driver,
Yes, no, naiintindihan ko yung frustrations kasi nga naman, malaking bagay yun eh. Kahit nasabi mong 300 lang yun, malaking bagay yun sa driver. Sayang yun. Isang booking din yun. So sobrang frustrated ni Grab driver. May mga nasabi siyang hindi dapat, no? Pero kung halimbawa, nireklamo ni Ma'am Abby Siwa, wala naman tayong magagawa doon, karapatan nyo yun eh. Right niya yun eh. Kaya lang sana, ang sa akin lang naman in-address sana yung main issue, yung regarding doon sa hindi pagbayad. Pero, ayon kay Sir Kim Elecho, meron palang part 2 yan. 'Di ba? Salamat Sir Kim Elecho, no? So, ito yung video ni Ma'am Abby Siwa. Na nagsasabi na nagkamali ng binangga daw si Kuya Driver. So, ito. Pakinggan natin si Ma'am Abby Siwa. It's an exciting day kasi meron tayong masisikatin ngayon. Merong isang Grab driver na hindi ko daw binayaran na 297. Pero mali kasi yung wording niya. Actually, nabayaran siya. In fact, I even added 23 pesos to be exact. So, I paid him 320. Ang pagkakamali niya is I actually have proof that I paid. Wait lang. Tingnan nga natin. May dito eh. Ito yun, no? Yung pinapakita niyo yung proof. No? Wait lang ha. Tingnan natin. May pinakita siyang proof. Just want to show proof of payment to a Grab driver who has been maliciously bullying me online saying he wasn't paid. Screenshot shows payment from my GCash and a conversation with my yaya when I sent her the payment first and asking her to send to the driver's number. The bill was 297 but I paid him 320 because he had to wait for my payment. I have 2 phones and left one where the OTP shows, so I sent to my yaya the payment but she couldn't do it. So my kid looked for my other phone and finally got the OTP. Plus, I'm a fair and kind. I'm really too busy to deal with this driver. But he had said reputation damaging comments, so let me deal with him. Obviously, what way? He obviously didn't research that deep and didn't see I won lawsuits proving I'm innocent and cases dismissed. And my 7-day stint in NBI when I was set up. In short, nagkamali siya ng kinalaban. Wrong move, kuya. Ang bobo mo. Pero sige, gusto sumikat, get ready for it. I've already taken first step, reported him to Grab. Next, going to authorities. Ayan, okay ba, kuya? Sige, galingan mo sa social media and be prepared to get a lawyer for online libel. Ayun, ito na nga. 'Di ba? So, ito yung proof na pinakita ni Ma'am Abby Siwa. Pero ito kasi, no, magiging fair ako sa Grab driver. Ang nangyari kasi do sa kwento, kasi ang problem kasi kay Grab rider, madami siyang sinabi na hindi naman dapat. Dapat nag-stick lang siya dito. Kasi ito, ang pinapakita ni Ma'am Abby Siwa dito ay yung tungkol sa GCash. 'Di ba? Yung tungkol sa GCash ito. Feeling ko, yung driver, hindi niya natatanggap yung Nasabi naman dito kasi yung OTP. Kaya nga ang nilalaban ng driver sa pagkakaintindi ko, huwag ka munang bababa hangga't hindi ka muna nagbabayad. 'Di ba? Kung mapapansin niyo yung sinabi nung driver, parang gusto niya na kasing bumaba nang hindi siya bayad eh. Yun kasi ang wino-worry ng driver. At nung time na hindi pa nababayaran, minura-mura mo daw, quote unquote siya. 'Di ba? Kaya lang ang problem kasi kay Grab driver, may mga sinabi siya na na hindi dapat, no?
Tsaka dapat, kung ako lang ha, kailan ba inano to? May 4? Kailan ba lumitaw yung issue? Dapat inexplain muna ito ni Ma'am Abby Siwa eh. Hindi hindi ito, may nagsabi sa akin eh, kasi mag-aano lang daw ng parang rage bait, no? Or magpo-promote lang daw ng hate. Hindi eh. Hindi man nakakapag-promote ng hate ito. In fact nga, kung makakapag-show siya ng proof, masusopla yung driver eh. Kaya lang, mas pinili ni Ma'am Abby Siwa na idaan. Sa bagay, right niya yun eh. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing mali yun. 'Di ba? Kaya lang, ah, yung driver kasi, nagtatrabaho yun para sa halagang 300 pesos. Na feeling niya na na-betray siya or naisahan siya or nabudol siya. I think hindi na dapat niya dinimanda or ano kasi naghahanap lang ng kita yung Grab driver eh. Well, napagsalitaan nga naman niya na hindi maganda, eh kay Ma'am Abby Siwa na yun kung ipapagpatuloy niya, no? Na kasuhan siya. Ayun lang. Kasi ang problem no, ni-record niya pa yung mga sinasabi niya. Yung may mga nag-comment eh, yung sinabing mukhang pokpok daw. Tapos minention pa yung kung saan nakatira, no? Yun na dapat yung hindi eh, 'di ba? Pero kung ako, pwede kasing balikan dito si Ma'am Abby Siwa na sana hindi ka muna bumaba ng sasakyan nang hindi ka bayad. Siyempre, hindi ka naman kilala nung driver. Alam ka magtiwala sa'yo na darating yung bayad dahil hindi masend ng yaya mo. 'Di ba? Mahirap naman magtiwala sa panahon ngayon. Kaya sana intindihin mo rin kung hindi ka pabababain. Tsaka nga, hindi ko nga rin maintindihan na bakit kailangan mo pang magpa-GCash. Sana nagdala ka ng pera mong pamasahe na rin. Kasi 'di ba pag sasakay ka naman ng Grab, alam mo naman kung magkano yung babayaran mo, 'di ba? Pagkasakay mo ng Grab. Ayun lang. Tapos ayan oh, baliktad to the max ah, si Grab driver. Ayun oh. Thank you, Grab. Hi, Abby Siwa. We are trying to call you to gather more information about the incident you reported to us. We will have this forwarded to our dedicated team for one-on-one questioning with the driver. We will give updates via email as well. Thanks, Grab team. Pagpatuloy natin yung sasabihin ni Ma'am Abby Siwa. Okay? Ang pinagpuputok ng butsi nitong loko-lokong ito is siguro tinarayan ko siya. Tinarayan ko siya kasi bastos siya. Hindi kasi kompleto yung kwento mo, kuya eh. Bastos ka, di ba? That's why nakatikim ka sa akin. Ang ngayon, na-hurt yung ego mo. Kaya ayan, binubuli mo ako online. Ang problema, may time ako. It's an exciting day. Kasi Putol. May time daw siya. binubuli mo ako online. Yun lang ang problem. Kaya if ever na may ganito, talagang ang lesson din sa akin minsan, pag may ganyan, iwasan yung mga name calling eh. Iwasan talaga yung mga name calling na yan eh. Kasi kung tutuusin, kung halimbawa ang problem yung hindi nabayaran, madaling pag-usapan yun eh. Yung hindi nabayaran part. 'Di ba? Ang papambara mo lang naman kay Ma'am Abby Siwa doon, bakit po kayo bababa kung hindi pa naman kayo nagbabayad? 'Di ba? Eh paano ko po kayo mahahabol? Kung well, syempre, pagod na rin driver kasi eh. Syempre, frustrated lalo na sa gastusin sa gasolina. Eh, tingnan natin kung mauunawaan ni Ma'am Abby Siwa 'yun, 'di ba? Ayun lang.
Kasi nga maraming sinabi si Kuya Driver na ano na hindi maganda. Tingnan nga natin yung ano yung mga sinabi. Kinumpare mo pa kay Tito Norms. Nasaan na ba yun? Shinare ni Puginius yun eh. Maraming unnecessary na hindi sinabi eh. Panoorin nga natin uli. Baka mamaya binura na ng driver yun. Wala na nga yata. Binura na nga yata ng ano, ng driver. Kaya napapansin nyo mga men, lalo na yung mga kinikriticize natin dito. Pang ano yun eh, pang level ng ano yun eh, ng pang level ng argument or ng laban yung pagtawag mo ng sir or ma'am dun sa ano mo eh. Ang goal kasi noon, marami nagagalit eh. Panay ang tawag mo kay FLM ng sir. Sa mga kaaway mo, tinatawag mo ng ma'am or ano. Ginagawa ko kasi para walang masabi yung ano, yung kausap ko. Kahit ba namang kaaway ko 'yon. Pag nag-stick kasi tayo doon sa argument, hindi siya makakapalag doon. Kasi doon sisilip 'yun ng ano eh ng ibubutas eh, 'di ba? Para wala lang siyang masabi, tawagin mo na ng sir. Hindi dahil ginagalang mo siya. Gusto mo lang maging formal yung usapan. Yung for example no, kung regarding just sa Grab driver, ano, ma'am, ba't di mo naman ako binayaran? Aalis ka, paano ko naman make sure na mapapadala mo sa akin yung bayad kung bababa ka? Nagalit ka sa akin, di ba? Eh wala eh, may sinabi pang mukhang pokpok yata daw tapos nakatira sa ganito. Eh, wala, di ba? Kung yung simpatya man ng tao sana na sa'yo, kaya lang, sa teknikalan, mukhang yari kami. Di ba? Anyway, yan ang munang pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.